Amazing grace, how sweet. Okay, welcome sa Wednesday Word. Tayo ba pwedeng makapaglihim kay Lord? Sa palagay nyo? Sa palagay nyo ba, tayo ba pwedeng makapaglihim kay Lord? Kasi sabi ng Bible, ang lahat ay hayag at lantad sa ating Panginoon. Lahat ay nakikita niya. Wala sa kanya na itatago. Kahit ikaw ay nasa kadiliman, sabi ng Bible, kita ka niya. Kaya nga ang tanong ko ay, tayo ba? Tayo ba ay kayang magtago sa Diyos kahit anumang bagay? Can we really hide from the Lord? Naalala ko noon nung huling-huling paglalaban ni Manny Pacquiao at saka ni Floyd Mayweather. Marami nagagalit kay Mayweather kasi takbo ng takbo. Hindi sila talaga makapag-boxing na talagang matino kasi takbo ng takbo. Nung tinanong si Pacquiao, anong masasabi mo sa ugali ni Mayweather na takbo ng takbo? Sabi niya, he can run, but he cannot hide, sabi niya. Pwede naman siya talaga tumakbo, pero hindi siya makakapagtago. Pero alam niyo, minsan ganun tayo eh. Yung mga, sometimes we want to get rid of the Lord. Minsan kung pwede lang tumakbo mula sa Diyos at gawin lang natin, mga gusto natin gawin sa buhay. Pero alam niyo, you can always run, but you cannot hide from the Lord. Pwede kang tumakbo, pwede kang magkubli, pwede kang magkulubong ng kumot, kung gusto mo. Pwede kang magtatakbo kahit saan. Pero hindi ka makakaiwas sa paningin ng Diyos. We can always run, but we cannot hide. Ang pag-usapan natin ngayong gabi ay what God knows about you. Ano-ano ba ang mga alam ng Diyos tungkol sa iyo? Do you think it really matters? What God knows about you, do you think really matter? Ito ba ay importante? Sometimes we thought God doesn't know some part or some parts of our lives. That's why we thought we can hide from Him. Kumisan akala natin ay tayo makapagkukubli sa Diyos. Kaya kumisan, akala natin nakapagtatago tayo sa Diyos. Pero hindi naman. Katulad ng ating mga ginagawa, pag nag-iisa na tayo, isa may mga nagagawa tayo pag nag-iisa tayo na hindi mo gagawin kung mayroon kang kasama tao. May mga pagkukubli tayo sa iba nating ginagawa. Akala natin si Lord hindi nakikita. May mga practices tayo na akala mo okay lang kay Lord, akala mo hindi ka nakikita ni Lord, pero in reality, kita ka ni Lord eh. Kaya nga yung gabi, pag-usapan natin eh, what God knows about you. Buksan natin yung Book of Revelation chapter 2. Basahin ko ha. Revelation chapter 2 verses 1 hanggang 7. To the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. Verse 2, I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. But you have this in your favor. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches.
To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. So yun ang binasa natin, aklat ng mga pahayag or Apokalipsis. Sa iba naman ay Revelation chapter 2. Ito ay one of the churches na sinabi ng Panginoon ang propesiya na kung ano ang nangyayari sa kanila at magyayari sa kanila. 7 churches yan. Pero pinuntahan natin yung pangalawang, yung Church of Ephesus na gustong ipaliwanag ng Panginoon kung sino ka. I know kung sino ka. So, sino nga ba siya? What God knows about you. Ano ba mga alam ng Diyos sa'yo? Kung meron mang bagay na ayaw mong mangyari, ay yung i-flashback ng Diyos sa'yo kung ano-ano ang mga ginagawa mo na hindi mo iniisip na matutuklasan ng Diyos. What have you done? What have you thought? What have you feel? What you did before? Ano ba mga ginawa natin nung tayo ay mga busy sa maraming bagay? Ano ang mga ginagawa natin? Sinasabi natin pag ang kasama natin ay mga katropa. At pag nag-iisa ka na, ano-ano mga ginagawa mo? Do you think meron kayang malilihim kay Lord? Do you think meron kaya tayong mga ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon? So yun ang pag-uusapan natin. So dito, what does God know about me? Kung ikaw ang tatanungin ko, sa palagay mo, alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo? So yun ang pag-uusapan natin. What God knows about you. First, God knows what you've done. Yan yun. Number 1 yun ha. God knows what you've done. Yan ang first main point. Which, binanggit yan ng Bible. Basahin nyo, verse 2. I know your deeds. Alam ko yung mga pinagagawa mo. Alam ko rin ang iyong pagsisipag. I know your hard work. Alam ko ang iyong pagsisikap. At alam ko rin kung gaano ka sa pagiging isang mapagtiis kong anak. Alam kong lumalaban ka sa kahirapan at hindi mo hinahayaan na ikaw na pagsamantalahan ang mga taong hindi ka pumapayag na pagsamantalahan ka ng mga taong masasama. I know your deeds. Kilala kita. Sabi niya. So, ang isang bagay na gusto kong talakayin dito is what God knows about you. Number 1, God knows what you've done. Alam niya kung ano mga ginawa mo. Alam niyo, ito naman ay mga positive pag binasa ninyo na mga ginawa natin. Meron lang siyang gustong tukuyin. Bakit niya ito binabanggit? Ang sabi niya, God knows what you've done. Tanong na, in your own context, sa iyong sariling pag-a-apply ng salitang alam ko mga ginawa mo, ano kaya tinutukoy ni Lord doon? Kung pag-uusapan natin yung ikaw, yung buhay mo, ikaw lang ang makasasagot eh. Pag sinabi ni Lord sa iyo na, anak, alam ko mga pinagagawa mo, alam ko ginawa mo. Alin doon sa napakadami nating ginawa ang tinutukoy ni Lord? Akala ko ba pwede natin ikubli? Akala lang natin. Ang sinasabi ko lang dito is, lahat na sinabi dyan ni Lord, alam nyo, sa unahan, ay puro positive. I saw what you've done. Nakita ko kung ano ang pinagagawa mo, ang pagiging masipag mo. Nakita ko paano ka na nangaral, paano ka nagsikap. Alam ko ang iyong mga pagtitiis. Alam ko lahat ang iyong mga ginagawa. Positive lahat yung sinabi ni Lord. I know what you've done. Ibig sabihin, walang hindi alam si Lord sa buhay natin. Pero kung minsan, akala natin nakapagtatago tayo sa harapan ng Diyos. Babasahin natin uli yung positive na sinabi niya. Sabi niya dito, I know your deeds, your hard work, and your perseverance, yung mga pagtitiis mo. Tapos, I know that you cannot tolerate wicked people. At sinubok mo pa nga ang mga taong ito na
kay claim, hindi sila'y mga apostol, pero napatunayan mong sila'y bulaan. Sila'y mga hindi totoo. Alam niyo kung iisa-isahin ng Diyos ang mga positive na bagay na nakikita niya sa iyo, ang dami tiyak. I know what you've done. You've been a good child. You've been an obedient child of me. Ikaw ay isang masunurin kong anak. Ikaw ay isang matiisin na anak ko. Ikaw yung anak ko na kahit anong marinig mo, hindi ka nagpapa-apekto, maglilingkod ka sa akin. Ikaw, alam ko yung mga ginawa mo, ikaw ay kahit walang-wala na sa'yo, pero pagdating doon sa pagtulong sa church, tumutulong ka talaga. I know what you've done. Alam ko na yung mga panahon na kahit walang-wala ka, hindi mo pinalalagpas na yung oras ng pagpe-pledge, hindi mo pinababayaan. I know what you've done. Alam ko kung gaano ka kabait na anak sa iyong mga magulang. Alam ko kung gaano ka kabuti na isang empleyado sa inyong kumpanya. I know what you've done. Kung mga pinupuri niya dito sa unahan, itong mga Kristiyano sa Church of Ephesus, napakasarap na pinagmamalaki tayo ng Panginoon. Napakasarap na nakikita ng Diyos ang lahat ng ating pagsisikap, ang lahat ng ating pagsisipag. So dito, isipin niyo mabuti na walang ligtas kay Lord. Positive man o negative man, alam ng Diyos ang ating mga ginawa. Ano yan ha? Now, number 2, yung tinatawag ko naman na hindi lang yung I know what you've done, kundi I know what you've thought. Alam ko din ang mga inisip mo. Hindi ko lang alam yung mga pinagagawa mo, alam ko rin ang mga pinag-iisip mo. Inisip mo na itong mga taong ito na nagpapanggap ng mga apostol ay posibleng sila hindi totoo. Naisip mo yon. Kaya natutuwa ako dahil napatunayan mo sila yung mga bulaan. You found them as false. Kumusta ka? Kung kukumustahin ng Diyos ang araw-araw na takbo ng pag-iisip natin, masasabi mo kayang kapuri-puri sa Diyos? Hindi ka ba nag-isip ng pangit sa iyong boss, sa iyong kasamahan na empleyado? Hindi ka ba nag-isip ng pangit sa kasamahan mo sa church, sa isang kapwa youth, sa isang kapwa mong nagmi-ministry? Hindi ka ba nag-isip ng negative sa kanila? Kaya nga dito, ang sinasabi ko lang is, I know what you thought. Alam ko kung paano kang nagsikap na maging masunuri sa akin. You've done it. You showed it to me. But I also saw, nakita ko rin, how you handled your mind. Tumumuksan ng Diyos ang isip natin. Ano-ano kayo makikita niya doong basura? May makikita kaya siya ng mga kasalanan, katulad halimbawa sa pornography? Ang utak mo kaya ay may laman ng mga masasamang pag-iisip tungkol sa kapwa? May matutuklasan kaya ang Diyos kung bubuksan niya ang utak natin na pag-iisip ng pangit laban sa isang kapatid? I know what you thought. Alam ko kung anong mga pinag-iisip mo. Alam mo, nasa church ka minsan, pero nag-iisip ka ng kasalanan. Alam ko kung minsan ikaw ay nagpupuri sa akin, pero ang puso mo ay malayo sa akin. I know what you thought. Hindi mo tayang itago ito eh. Pwede mo itago ito kay pastor, kay sister, kay brother. But God knows who you are. God knows who you really are. Pwede nakataas ang kamay natin na sumasamba ka sa Diyos, pero ang iniisip mo kasalanan paglabas ng church. I know what you thought. Gaano katapat ang ating isipan sa ating Panginoon? Gaano katapat ang ating isipan pagdating sa pakikitungo sa ating kapwa? Meron ba siya diyang makikitang pangit na iniisip natin? Meron ba siyang makikita diyan ng mga sama ng loob na iniisip natin? Meron ba siya diyang makikita na inililihim ng isipan mo na ikaw ay mayroong galit sa isang kapatid? I know what you've done and I know what you thought. Lahat ng ginawa mo, alam ko. Lahat ng mga iniisip mo, alam ko.
Hindi mo pa nga naiisip, iisipin mo pa nga lang, alam ko. Alam ko na meron kang lihim na inggit kay sister. Alam ko na mayroon kang lihim na inis kay brother. I know what you thought. Alam ko lahat yun. Ngayon, hindi ito nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. God said, gawin mo uli dati mong ginagawa nung una. Balik mo yung sipag mo. Dati kasi masipag ka nawala na Kaya kapag binasa nyo rito yung verse 5, consider how far you have fallen. Tingnan mo kung gaano ka nakalayo mula sa iyong kataasan ng iyong spiritual na kalagayan, bumagsak ka na ng todo. Sabi niya, repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Alam niyo ba kung anong sinasabi noon? Ang lampstand kasi, yung lalagyan ng ilaw, sa luma at bagong tipan, nasa templo yan. Pag yan nasa templo, yung sinasabi 7 lampstands, pag yan ay nakalagay doon, malaking bahagi ng templo ang naiilawan. Ngayon, yung ilawan na yan na sumisimbolo sa kalalagayan mo at kalalagayan natin bilang Kristiyano na inilagay ng Diyos sa isang sitwasyon, it can influence darkness. Kumbaga, dahil ikaw ay maliwanag, isa kang ilawan, nai-impluwensyahan mo yung kadiliman. Tumatakbo yung dilim pag dumadating yung liwanag. Ngayon, dahil bumagsak na ang iyong spiritual na kalagayan, hindi ka nakatulad ng dati. Sabi niya, consider how high you've fallen. Tingnan mo kung gaano ka bumagsak. Sabi niya dito, pagmasdan mo kung ano na ang nangyari sa iyo. Sabi niya, repent and do the things you did at first before. Masyado ka nang malayo. Hindi na ikaw yung dati, sabi ni Lord. Nung una, okay na okay si Lord Natutuwa siya sa iyo. I know what you've done. Kaya nga, commended siya. Commendable. I know what you've thought. Alam ko kung paano mo iniingatan ang salita ng Diyos o paano mo dinidepensa ang ating pananampalataya against doon sa mga bulaang propeta, against doon sa mga false teachings. I know what you've thought. Alam ko kung ano-ano mga iniisip mo. Now, punta tayo sa pangatlo. Tingnan niyo yung verse 4. Sabi ng Bible sa verse 4. So, pinag-uusapan natin dito is what God knows about you. God knows what you've done. God knows what you've thought. In verse 4, yet I hold this against you. Ito na yung tampo ni Lord sa iyo. Ito yung tampo ni Lord sa atin. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Sa Tagalog, isa lamang ang pinagdaramdam ko sa iyo. Sabi niya, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Ano yung pangatlo? I know what you've done. Sabi niya, number 1, I know what you've done. I know what you thought. I know what you felt. Alam ko kung ano nararamdaman mo. Yung pangatlo yun, I know what you felt. Alam ko kung nararamdaman mo, hindi mo na ako mahal. Oh, alam mo, okay na okay ka dati. Sabi ni Lord. Sipag mo. Natutuwa ako sa iyo, anak. Natutuwa ako, lalo pag nagpupuri ka, sabi nga ni Don Moen, praise looks good on you. Every time na magpupuri ka, gandang-ganda ako sa iyo, anak. Tuwang-tuwa ako sa iyo, anak. Kasi nagpupuri ka, kasi nakikita ko lahat ng ginagawa mo tama. Alam ko kung ano yung mga iniisip mo, anak. You're thinking about the ministry. You're thinking not only about your job and your business. You're thinking about the ministry, how to protect the flock against those who are false teachers with false doctrines. I know how you think. Alam ko paano ka nag-iisip. Yet,
May isa ako pinagdaramdam sa iyo na hindi mo na ako mahal tulad ng dati. I know what you felt. Alam ko kung ano ang naramdaman mo. You do not love me like the way you did before. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alam niyo, ang sakit nun para kay Lord. Alam pala ni Lord na kahit nasa loob ka ng church, alam niyang hindi mo na talaga siya mahal. Kaya nga wala ka ng gana sa mga gawaing maka-Diyos. Kaya nga wala ka ng gana sa mga training. Kaya wala ka ng gana sa mga cell group. Hindi mo matagalan yung pagkukunwari. Kasi ginagawa mo to na hindi na out of love. Marahil ikaw ay naobliga na lang, kaya nagpapakita ka kay cell leader, kaya ka nagpapakita kay Bible study leader, kaya ka nauobliga na lang na magpakita dahil hinahanap ako ng ating ministry head. Pero alam mo, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alam mo, sakit yun. Isang araw, marami kang ginagawa. Bigla kang hawakan sa braso ng asawa mo. Bakit hindi ko maramdaman na mahal mo? Ganun tayo. Very busy tayo sa kingdom of God. But we don't love the Lord that much. Hindi na natin siya ganun kamahal. Pinagtatakpan natin ng sipag, pinagtatakpan natin ng magagandang salita, pinagtatakpan natin ng pagiging busy-busy kuno. But God knows your heart. Alam ko, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Pwersado ka na lang sa lahat ng ginagawa mo. Napipilitan ka na lang sa lahat ng ginagawa mo. Kaya nga dito, sabi ni siya lang pinagdaramdam ko sa iyo. You have forsaken your first love. Alam niyo salitang forsaken? Iwinaksi. You have forsaken your first love. Iwinaksi mo na. Iba na ang mahalaga sa iyo, hindi na ako. Masama ang loob ni Lord dyan, nagdaramdam siya sa iyo. Nagdaramdam siya sa akin. Nagdaramdam siya sa atin. Anak, dati ang aga-aga, gumigising ka, nagpe-pray ka sa akin. Ngayon wala na. Dati anak, nagbabasa ka ng Bible. Kinakausap mo nga ako pag nagbabasa ka ng Bible. Ngayon hindi. Dati, pag napagtugtog ka ng YouTube, pag ang worship song ay nag-penetrate sa heart mo, kinakausap mo. Pero ngayon wala. Sa ibang bagay ka na abala. Hindi na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. You don't love me like the way you loved me before. You have forsaken your first love. Ngayon, sabi ni Lord, pag ipinagpatuloy mo yung ganyang kalagayan ng iyong puso, na parang hindi mo na siya mahal, I will remove you from your lampstand. Tatanggalin kita doon sa kinalalagyan mo na lampstand. That lampstand symbolizes influence. Alisin kita dyan sa pwesto na yan. Na dati ay nagagamit kita para sa aking templo. Ngayon, nandiyan ka na lang, wala ka ng gamit, wala ka ng liwanag. Kaya maglalagay ako dyan ng ibang kandila that will serve its purpose. Kaya dito gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid na akala mo okay lang yung pinagpapalit mo sila. Pinagpapalit mo sa oras. Pinagpapalit mo sa ibang gawain. Pinagpapalit mo sa ibang tao. Alam mong Wednesday word, dapat nandito ka. Mas pinipili mo ibang bagay na pwede naman mag-antay. Alam mo Sunday, alam mo dapat nasa church ka. Pero mas pinipili mo pa ibang bagay kumpara sa Panginoon.
Alam mo na, kasipag mo dati. Alam mo na, gusto ko yung takbo ng isip mo eh. Nag-iisip ka lagi, paano mo ako paglilingkuran. Pero ngayon, anak, nararamdaman ko, hindi mo na ako mahal. You love more the things of this world. Mas mahal mo na ang mga bagay dito sa mundong ito. Hindi naman sila makakasama mo pagdating ng panahon, ako naman. Pero mas mahal mo sila. Ngayon sabi ni Lord, consider your ways. Sabi niya rito, two things. Repent. Sabi niya, magsisi ka. Yun ang panawagan ni Lord ngayong gabi sa ating lahat, mga workers, mga ministry heads, mga leaders. Yan ang panawagan sa atin ni Lord ngayon. Magsisi tayo. Matindi pagdaramdam ng Diyos dito. Matindi yung kanyang sama ng loob. You have forsaken your first love. Nakaka-guilty. Nakaka-guilty. Sabi ni Lord, repent. God is still giving you a chance to be restored. Repent and do the things you did at first. Repent and do the things again you did at first. Kaya makita mo ito, hindi lang yung repent, kundi yung restore. Under nung, I know what you felt. Repent para mabalik ka sa dating ikaw. Para mabalik yung dating ikaw, magsisi ka. Gawin mo ulit dati mong sipag. Yung nagsishare ka ng gospel. Yung nagpe-pray ka sa akin. Hindi, nakuha mo na lang lahat kasi ang kailangan mo eh. Binigay ko na kasi sa'yo kahit hindi mo na kinakausap eh. Alam nyo, isa sa mga gusto ko i-testimony, merong isang kumpanya na dito lang malapit sa farmers. Di ba nakita nyo dito kami sa Cubao? Pag tumawid ka ng farmers sa kabila ng EDSA, ano yun? Arayat. Kung tawagin yun, Arayat. May isang kumpanya na kumuha sa akin as general manager. I guess that was 2017. Yeah. So kinuha nila ako, ito ay owned by 3 Chinese people. So kinuha nila ako, general manager. Natutuwa ako dahil ang lapit sa bahay namin eh. So, at that time, pumasok ako. Pagkatapos, syempre, natutuwa ka, magandang sweldo mo. Ngayon, ang sabi sa akin ng Chinese, yung pinaka-head, doon sa 3 Chinese na yun, siya yung pinaka-head. Sabi niya, alam mo, marami kaming dapat gawin. Turuan mo nga kami paano yung store operation. Paano ba ang store operation? Kasi nagbebenta sila ng mga computer parts. So tinuro ko yung paano gawin ang store operation. Kasama ang mga inventory. So, not yun. At ginawan ko sila ng company manual. Alam mo, ang company manual, pag natapos mo yan ng 6 months, magaling ka na. Hindi ganun kadali yun. Pero dahil may mga pinagalingan akong kumpanya na gumawa din ako ng company manual, may copy ako, may soft copy ako. Kaya inedit-edit ko lang siya. At pagkatapos, present ko doon sa Chinese. Doon sa pinaka-owner. So nagustuhan niya. Nung nagustuhan niya, tapos may mga hiningi uli sila sa akin, ano dapat gawin pagka ganito, paano aayusin ang warehouse, yung mga in-out inventory. Binigyan ko rin sila ng operation mo, paano gagawin. Madalit salita, in the span of 1 to 2 months, lahat ng kailangan nila na dapat ay years bago nila makuha, binigay ko lahat. Akala ko matutuwa sa akin yung may-ari. On my 2nd month, sabi niya, Perlo, can we talk? Sabi niya, okay. Sabi niya, we don't need you anymore. We have everything that we need.
Madaling salita, sinabi sa akin, lahat ng kailangan namin sa iyo, nakuha na namin. Hindi ka na namin kailangan. Eh magkano ba sweldo ko doon? Ang sweldo ko doon, 70,000 net. Yun ang usapan namin. Basta 70,000 net. Bahala na kayo kung paano nyo gagawin yan. Basta gusto ko 70,000 mo. So yun, almost 2 months lang ako. Ginawa ko lahat ng kailangan nila sa kumpanya nila. Bakit nila ako inalis? Kasi nga, nagawa ko na ang dapat kong gawin at ibinigay ko yung kanilang kailangan. Kung alam ko lang, kasi wala naman ako sa isip ko yung panggugulang, edi sana inunti-unti ko lang ang bigay ng impormasyon, hindi ako nag-all out, ibinigay ko lahat talaga. Napakahirap noon. Pagte-train sa mga account executives, sa mga sales people, itinuro ko, paano i-handle ang mga merchandiser, mga scheduling, lahat ng mga process, lahat ng flow chart, ginawa ko. Tapos ganun na nangyari. Madaling salita, nagpaalam ko, naghiwalay kami. Binigay niya yung last salary ko. Alam niyo, at the back of my mind, sa malog ko, I've done my best, pero ang naging resulta, talo ko. Siyempre, wala na akong work that time eh. Pagkatapos mo ibigay ang lahat. So, wala akong nagawa. Ngayon, tingnan nyo to. Sa mundo ganun eh. Pero kay Lord, when you've done your best, nothing to be regret of. Nothing to be regretful. Wala kang dapat pagsisihan. Kasi everything is counted in the Lord. Alam niya lahat kung ano yung mga ginawa mo. Eh, yung sinasabi ko sa inyo kung paano pinanggalingan ko, sinimut lang yung kailangan nila sa akin. Eh. Nung masimut na nila, we don't need you. Kami na mag-implement dito. Okay. Sakit yung sa kalooban ko. Kasi, wow. Pero hinayaan ko lang, sige lang. So ngayon kaya ko ito binabanggit. Kay Lord kasi, pag ginawa mo yung best mo, markado ka eh. At the more the Lord will use you when you do your best. Dito, when I've done my best, inalis ako. Kami na bala rito. Okay na, ayaw na namin sa'yo. So ang punto ko lang kaya ko ito kinukwento ay, sa mundo, pag ginawa mo yung best mo, malalo ka niya sisip-sipin eh. At hindi grateful masyado. Pagsasamantalahan. Kasi Lord, hindi. When you give your best, the more the Lord will bless you so that He can use you even more. Ngayon, ang problema, yung best na ginagawa mong yan, hindi mo na ginagawa ngayon. Pinagpapalit mo na sa mga ibang bagay. Kaya si Lord nagdaramdam. Ngayon, ano-ano ang mga best mo na hindi mo na nagagawa ngayon? Ano? You were once a child of God that God was very proud of you. Pero ngayon, isa ka na sa dahilan ng pagdaramdam ng Diyos. Kaya nga dito sabi ng Bible, I know what you've done. I know what you thought. And I know what you felt. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Even your feelings, God knows how it functions. Paano ito nagpo-function? Alam ni Lord na yung hiningang gamit mo araw-araw at yung lakas na gamit mo araw-araw ay may damdaming hindi mo siya mahal. Na kung ako ang Diyos, baka hindi na kita pahingahin at hindi na kita bigyan ng lakas. Pero si Lord, sa napakabuti niyang Diyos, meron ka pa ring diwa na ginigising ng Diyos. Sa umaga, binibigyan pa rin ng pagkain ng Diyos. Meron ka pa rin lakas na bigay ang Diyos. Meron ka pa rin isip na ginagamit para sa pagtatrabaho mo. At kitang-kita ng Diyos na habang bigay niya sa iyo lahat yan, hindi mo na siya mahal katulad ng dati. Masakit nun. Tapos sabi rito ng Bible, repent, magsisi ka anak. I want you to do the things you did at first. Balik ka sa dating ikaw. Kaya sabi niya, do the things you did at first. In other words, restoration. There must be some things in your life that needs to be restored. Kumusta ang quiet time mo? Ganun ka pa rin ba kainit? Kumusta ang iyong pananalangin? Ganun pa rin ba ang iyong prayer life? Kumusta ang iyong
Pag-share, how's your ministry? Ganun pa rin ba ang iyong pag-ministry? Paano? Paano ka na ngayon magpa-function? Alam ni Lord yun. Kaya kung isipin natin, pinagpapala ka ni Lord, pero binibigyan mo siya ng mga sama ng loob. Pinagpapala ka ng Diyos. Kahit ang dami niya nakikitang pagkukulang mo sa Kanya. Alam niyo, kung ako sa inyo mamayang gabi, iyak ako. Iyakan mo si Lord mamayang gabi. Lord, bring me where I was before. Lord, dalhin mo ako uli, Lord, sa dating ako. Iyakan mo si Lord mamayang gabi, bago ako matulog. Lord, lagay mo yung sa puso ko yung dating apoy na meron ako. Bring that fire again. Ignite my heart, Lord, again for the kingdom of God. Sabi ni Lord, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Ramdam niya. Ramdam niya. Kaya ngayong gabi, ito'y pagpapaalala, pagsasabi na mahalin natin si Lord ng totoo. At ang nagmamahal ng totoo, naglilingkod ng lubos. Ibinibigay ang kanyang buhay ng ubos. Hindi pa unti-unti. So, what does God know about you? God knows what you've done. God knows what you've thought. God knows what you felt inside. Ang challenge, repent and restore. Okay? So, punta natin na conclusion ng mensahe ito ng Panginoon. It is God's heart. It is God's heart that we mostly hurt. Yeah. I'm ready.